So yan guys, samahan nyo ako dito sa kabilang section kung saan ito yung pinakamalaking section natin ng piggery. So almost 400 sow level po yung nandito natin na mga inahing baboy. So dito guys, araw-araw nating iniikot yung ating mga inahing baboy para ma-check natin yung kondisyon ng ating mga inahin. Kasi once po na hindi po natin na-check yung kondisyon ng bawat isang inahin natin, ay mahihirapan po tayo guys. So syempre pag iikot tayo guys, unang-unay nandun tayo sa harapan para makita natin kung sino yung hindi kumain at yung mga kumakain. So, ganun bagay guys, makikita agad natin kung sino yung mga may nararamdaman para ma-check agad natin at mabigyan agad natin ng lunas, ma-observe natin doon sa mga taong nandito. Kasi guys, yung mga supervisor, mga tao nila dito, din yung mag-observe kung ano at bakit hindi kumain yung ating inahin guys. So, sa ganun paraan guys, mabilis tayong lunas doon sa inahin natin guys. So, dito guys, regular din akong nagpa-flashing dito ng ating mga antibiotics sa ating mga inahin. So monthly po meron akong flashing dito sa ating mga inahin. Kumbaga guys, nagpi-prevent na tayo guys para hindi na rin magkaroon ng sakit yung ating mga inahin. So kadalasan po ng flashing natin dito ay once a month po dito sa breeders. And then sa ating paruwing naman po ay 2 times a month po kami nagpa-flashing. Ganun kasi guys yung ating nakagawian at naging practice at naging maganda naman guys ang resulta nito sa atin at hindi tayo nagkakaroon ng mataas na mortality dito guys. So nakaprograma din sa ating mga inahing buntis guys yung mga bakuna nila from 85 days po to 100 days. Meron po tayong mga binibigay na bakuna sa kanila guys. Dito din guys, may average din po kami ng timbang dito. So ang timbang po ng pagkain na ibinibigay natin sa ating mga inahin ay dapat po ay nag-average ng 2 kilo per day. So sa iba naman po guys na medyo hindi kagandahan ng katawan or medyo payat, nag-a-adjust po tayo dito guys. Medyo dinadamihan natin ng pagkain yung mga ganun po guys. Kasi guys, kailangan natin pabawiin yung mga nanggaling sa pagpapadede doon sa ating paruwing. So pababawiin po natin sila dito sa breeder. So medyo dinadamihan po namin ng pagkain pag po payat yung ating inahin. So hindi naman po naiiwasan natin yung mga ganon. So kailangan lang po natin gawin yung mga bagay sa kanila para mapabawi natin yung pangangatawan nila guys, para sa susunod na pagpapadede nila guys ay maganda na uli yung katawan ng ating inahing baboy guys. So nagbibigay din tayo ng mga supplement dito sa ating mga dry sow para naman guys mabilis silang maglandi. At kung ayaw naman maglandi ng ating mga dry sow guys, nagbibigay din tayo ng hormones para magtuloy-tuloy yung cycle ng ating inahin guys. So guys, medyo mahal ngayon mag-alaga ng baboy talaga. So kailangan lang natin talaga ng tamang diskarte para dito sa ating pagbababuyan at makatipid din tayo guys. So iwasan po natin makapanis tayo ng mga feeds. Tapos yung mga kuryente po natin guys, pwede tayong bumili ngayon ng mga solar. So yun po yung mga ginagawa namin sa farm para po medyo makatipid po tayo. At yung pong mga putol-putol natin na bakal dyan guys ay wag nyo pong itatapon or ibebenta. Pwede nyo po yung i-reuse, magamit kung saan-saan man dito sa piggery. So napaka-importante po guys na yung ating mga kagamitan or ating mga gamit sa ating piggery ay nare-reuse po natin. Even yung ating mga pinaglagyan ng gamot, yung mga canister guys. So yan guys, ginagamit namin yung tabo dito sa ating piggery. At minsan nga ay nilalagyan din namin sila ng mga needle, mga syringe para once na kami nagbabakuna. So meron naman po kaming lalagyan guys. So kanya-kanya pong pamamaraan para makatipid. For example po yung canister na yon, pwede na po kayong hindi bumili ng mga tabo ninyo at siya yung gagamitin guys. Syempre guys, minsan kailangan din yung ating biosecurity ay hihigpitan po natin guys. So kailangan kung tayo ay nagba-biosecurity, yung mga protocol natin, kailangan po ay nai-implement at naiintindihan talaga ng ating mga mag-aalaga kung bakit tayo nag-i-implement ng ating mga biosecurity. Mahirap po na nag-i-implement tayo ng biosecurity na hindi naman po naiintindihan ng mga tauhan. So ipaunawa nyo po sa kanila kung bakit ganun tayo kahigpit ngayon sa biosecurity. Ipaunawa nyo po sa kanila kung ano yung magiging dahilan kung bakit tayo mapapasok ng mga sakit at ano ba yung magiging cause nito sa kanila para sila ay maging aware dun sa ating biosecurity ginagawa at dun sa mga sakit na papasok sa piggery guys. So may mga veterinaryo tayo na pwede kayong kumonsult kung anong biosecurity ba ang nababagay dyan sa inyong piggery guys. So syempre guys, hindi kailangan na perfect agad yung biosecurity nyo kasi kami guys nag-umpisa din kami sa hindi kagandahan yung biosecurity namin hanggang sa katagalan guys ay na-upgrade na namin yung aming biosecurity at talaga naman pong gagastusan mo talaga yung biosecurity. So isipin mo lang po guys na ang biosecurity ay investment, hindi po ito gastos. So kailangan mo talaga mag-invest dahil marami
marami kang poprotektahan sa loob. Once po nakapag-invest ka guys ng biosecurity guys, medyo ang inyo pong kaisipan or ang inyong puso ay hindi na ganun kapagod kasi nga ang alam mo po sa sarili mo ay protektado na ang iyong mga alaga kahit paano guys. So malaking bagay po guys na ang biosecurity ay nagagawa po natin sa piggery. Kahit po ang inyong mga alaga ay 2, 3, dapat po meron po kayong biosecurity dyan guys bago kayo mag-alaga ng babuyan. Napaka-importante nito guys sa panahon ngayon dahil ang hirap po talagang kalaban yung isang sakit dito guys, yung ASF kung tawagin natin guys. So guys, iwasan natin na mapasok tayo nito at tulungan nyo yung bawat farm, bawat doktor, bawat mga ahente guys, magtulungan tayo para mawala yung ASF dito sa Pilipinas dahil kung isa man po sa atin ang magpapasaway ay hindi naman po talaga natin masusugpo itong sakit na ito. So kailangan lang po ng mga piggery, ng mga ahente, ng mga government na magtulungan para po masugpo natin yung ASF. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa inyong panonood, pagla-like, pag-share, pagko-comment, at kung di ka pa nakapollow sa page ko, i-follow mo na ako para lagi kang updated sa video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, paki-share naman ang video na to para marami tayong matulungan at para rin mapasalamatan kita. Happy farming po and God bless us all. Bye-bye!